Breaking news! Grabe talaga ka-powerful. Tinalo ang lahat. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayong araw matapos maisiwalat sa lahat ng publiko ang kanyang pakikipagsanib puwersa sa isang malakas at makapangyarihang bansa sa buong mundo. Ito pa matindi mga kababayan dahil hindi ito basta-bastang usapan lang dahil kasama na ang pangbuong bansang seguridad at iba pang mabibigat na aspeto ng pakikipagsanib puwersa ang tinalakay. And wait, there's more mga kababayan dahil sila mismo ang pumunta ng Pilipinas upang suyuin ang ating mahal na Pangulong BBM. Dito mo talaga mapapatunayan ang lakas ng dating ng ating Pangulo sa labas ng ating bansa. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw nito. Mainit-init na balita, nilagdaan ng Pilipinas at Japan ngayong araw ang Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement or RAA na pinahihintulutan ang mga sundalong Pilipino na sumailalim sa Joint Combat Training kasama ang kanilang mga katapat sa Japan. Ang Joint Combat Training na gaganapin sa Japan ay naglalayong higit na mapahusay ang kooperasyon ng depensa ng dalawang bansa. Binigyang diin ni Pangulong BBM ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa depensa ng bansa sa Japan habang sinasaksihan niya ang nasabing kasunduan ng pagitan ng dalawang bansa. Ang nasabing kasunduan ay nilagdaan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at ni Japanese Foreign Minister Kamikawa Yuko sa courtesy call na ginanap kanina sa Malacanang. Ang nasabing kasunduan sa pagtatanggol na magkakabisa pagkatapos ng ratifikasyon ng mga lehistahura ng dalawang bansa ay ang unang kasunduan na binuo ng Japan sa Asya. Kaya naman nagpahayag ng kagalakan si Pangulong BBM sa paglagda ng kasunduan habang kinikilala niya ang mga pagsisikap ng magkabilang panig. Ang ganitong mga pagsisikap ay nagbunga na aniya. Matatandaang malugod na tinanggap ng Pilipinas at Japan ang pagsisimula ng RAA negotiations sa pagbisita ni Japanese Minister Fumio Kishida sa Pilipinas noong November 2023. Ang RAA kasama ang Japan ay isang pangakong ginawa sa inaugural ng Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o ang sinasabing 2+2 noong April 2022. Inulit ito sa opisyal na pagbibisita ni Pangulong Marcos sa Japan noong February 2023. Ang mga unang formal na negosasyon ng Reciprocal Access Agreement ay ginanap sa Tokyo noong November 29 and 30, 2023. Kaugnay nito, ang official security assistance na ibinigay ng Japan para sa Pilipinas ay nilagdaan noong November 3 noong nakaraang taon sa opisyal na pagbisita sa Pilipinas ni Prime Minister Kishida. Noong nakaraang Abril, nagkaroon naman ng trilateral meeting si Pangulong Marcos kasama sina US President Joe Biden at punong Ministro Kishida na muling pinagtitibay ang kanilang pangako sa isang mapayapa, ligtas at maunlad na Indo-Pacific na ginagabayan ng mga ibinabahaging halaga ng demokrasiya ng tatlong bansa, ang panuntunan ng batas at karapatang Well, it's a great pleasure and honor to welcome the Foreign Minister
the Honorable Kamikawa Yoko, and the Defense Minister of Japan, the Honorable Kihara Minoru, to the Philippines today for a very important event that our two countries have been working very hard to achieve. I'm glad that having witnessed the commencement, the beginnings of this agreement, that it has now come to fruition, and that we are ready now to sign the reciprocal agreement. Your presence here increases our confidence in the importance that the Japanese government puts on these extremely important agreements that we have. And I'm very glad that we have come to this day. So.